Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernas and Bashes. Ito ang aking daily devotion. At ngayong araw pag-usapan natin ay 2 test of the top 1% o Gideon. At ang ating Bible verse ay mula sa Judges chapter 7. The Lord said to Gideon, "The people with you are too many for me to give the Midianites into their hands." Tayo ay sa Judges chapter 7 verse 2. Matapos ang tawag ng Diyos sa kanya mga kapatid, naharap si Gideon sa isang malaking hukbo ng Israel. 32,000 na lalaki na sa tingin ng tao ay sapat na yan para sa talunin ng Midian, pero ibang plano ng Diyos. Sinabi ng Panginoon na masyadong marami ang tao. Bakit? Para ipakita na ang tagumpay ay hindi nakasalay sa dami ng kakayahan kundi sa Kanya. Kaya nagsimula ang dalawang kahangahangang test o mga exam. Unang-una, test of fear. Who is truly ready? Sinabi ng Diyos kay Gideon na lahat ng natatakot ang hinginig sa takot ay maaaring umalis. Anyone who is trembling with fear may turn back and live. So, as sa Judges chapter 7, verse 3. Maraming sundalo ang umalis, 20,000 sa 32,000. Ang unang test ay hindi tungkol sa lakas kundi sa puso. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na handa kahit may takot na hindi nagpapadala sa panlabas na pressure. Ang lesson na hindi lang lahat na sa paligid mo ay nakakasabay sa plano ng Diyos at hindi lahat ay handa sa hamon. Pero ang tunay na faith o pananamandigan natin ay tumitindig kahit matakot. Pangalawa, test of method. Who will follow God's strategy? Pagtapos ng unang test ay narito ang pangalawa. Inutusan ng Diyos ay Gideon na pumili sa ilog na may taktang paraan kung paano niya tatangayin ang mga sundalo. Sinumang uminom gamit ang kamay lang ipipiliin. Sa huli, 300 lang ang tira. I will deliver the Midianites into your hands, and you will know that it is by the power, not yours. Judges chapter 7. Sa pangalawang test mga kapatid, tinanggal ng Diyos ang karaniwang pamantayan. Hindi ang dami, hindi ang lakas, hindi ang armas, kundi ang pagsunod sa kanyang instruction. Ito ay paalaala sa atin na ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagsunod, hindi sa sariling plano o kakayahan. Kaya mga kapatid, minsan ay hinihingi ng Diyos ang pagpabawas ng support system mo o ang top 1% ng commitment. Yung mga handang sumunod, kahit mukhang maliit ay hindi din sapat sa mata ng mundo. Ang unang test ay puso mo. Handa ka ba kahit may takot? Ang pangalawa ay pagsunod mo. Handa ka bang gawin ang plano ng Diyos kahit hindi ito ayon sa nakagawian o inaasahan ng mga tao o sarili mo mismo? Ang kwento ng Gideon mga kapatid ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalabas sa maliit na grupo ng tapat na sumusunod, hindi sa dami, hindi sa lakas, kundi sa faithful obedience. Kung gusto natin maging top 1% mga kapatid sa plano ng Diyos, huwag tayong matakot sa maliit na bagay kung bilang sa hamon. Huwag tayong umasa sa sariling kakayahan natin, makinig at sumunod sa kanyang instruction. Kaya mga kapatid, yung nagtatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.